Alam nyo girls, kaming mga lalaki ay meron din kaming mga boiling point kung tawagin. Darating din kami sa punto na magsasawa rin kami sa mga tinotolerate namin, which is aminin natin na mostly mga lalaki ay nagtotolerate ng mga mali na mga babae kasi nga mostly, aminin man natin o hindi, yung lalaki talaga yung madalas maghabol sa isang babae. Minsan darating talaga sa boiling point na kahit hindi usually ginagawa ng lalaki, ang mang-iwan ay minsan magagawa at magagawa niya ito. Kaya ngayong araw ang pag-uusapan natin is yung mga gagawin mo para mabilis na magsasawa ang isang lalaki sa iyo kapag ginawa mo to. Yes, ito yung mga habits o mga gawain mo na may malaking possibilities na kahit tinotolerate ka man niya ngayon lang, but someday in your future ay mananawa din siya sa ginagawa mo na yan. So, kung aware ka, sana itong video na to ay for your awareness only kasi minsan dumadating na kayo sa punto ng relationship nyo na masyado nang komportable, di ba? Masyado na tayong komportable sa isang relation at hindi na tayo nagiging aware. Hindi porket hindi na umiimik yung isa ay okay lang yung mga ginagawa mo. So be aware at ngayon pag-uusapan natin yung mga senyalis nga na madali na magsasawa yung isang lalaki kapag ganito yung mga ginagawa mo sa kanya. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking video ay huwag mo kalimutan muna mag-subscribe sa akin channel maya-maya. And also, i-like mo na rin itong video maya-maya pag nagustuhan mo rin. And also, pag nakasubscribe ka na, do not forget to turn on the notification bell kasi nag-upload tayo ng 3 to 4 videos a week. So, pasensya na nga po sa eyebags ko at wala pa po tayong tulog kasi dalawa na yung ginawa ko trabaho for this day. Pero kaya pa rin naman, makapag-shoot pa rin tayo ng video para sa inyo. And maya-maya nga po sa kalagitnaan ng video natin ay meron tayong shoutout section kung saan babatiin natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. Kaya yan, kung meron kayong papa-shoutout or kung gusto nyo lang yun, pa-shoutout yung sarili nyo, okay na okay po yan. At ako pong bahala sa shoutout nyo maya-maya. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Madaling magsasawa ang isang lalaki kapag ginagawa mo ito. Number 1 is kapag ikaw yung tipo ng babae na mahilig mag-reply sa kung kani-kaninong lalaki, especially sa phone mo. Yes. Alam niyo ba girls, bakit? minsan lang, yung ibang lalaki lang, ba't kanila sinisita na ayaw niya mag-reply ka sa ibang lalaki? Kahit kaibigan mo pa nga lalaki yan, ayaw niya, di ba? And then, alam niyo ba kung bakit? Minsan hindi ka na nga lang nila pinapansin, di ba? Ang reason bakit hindi ka nila sinisita kasi may kinakatakutan din kami na sasabihin, napaka-insecure mo naman. Yun, ganun yung minsan naririnig namin sa babae. Once kapag ang lalaki may boundaries na ganyan, nasasabihan kami ng ganyan. But, yeah, ayaw na ayaw rin talaga namin yan na you are entertaining so many guys. Kasi kahit sabihin man natin friend yan, a guy will always be a guy, okay? Ang lalaki ay always magiging lalaki. If you know what I mean. Meron tayong malalim na meaning dyan. So, if you are responding for some, let's say, 3 to 5 guys na nasa tingin nila kaibigan lang, di ba? I don't think so. Kasi most guys, mostly, hindi lahat mostly na mga lalaki is always gonna have a sexual interest sa'yo. That's for sure. So, minsan kung babawalan ka, di ba? Kung babawalan ka, it's just for your own sake para hindi naman dahil sa insecure siya, secure siya. Kasi alam niya yung posisyon niya sa relationship na yan. So, if you keep doing that, there will be a big possibility na mananawa siya sa ganyang style kasi, di ba? Mananawa talaga. Kahit ako, even me, personally, ayoko rin na yung girl ko is maraming ina-entertain ng mga lalaki, especially on the phone. So, yeah, I will leave immediately kasi may self-respect ako sa sarili ko as a guy. It also, parehas din sa mga babae. Diba? Parehas din sa mga babae kung yung boyfriend nyo, may mga kausap na ibang babae, may rights din kayong magreklamo ng ganyan. So, yeah, just be aware, don't ever chat sa mga iba't ibang lalaki or sa iba't ibang babae once nasa relationship ka na. Up next na pagsasawaan ng isang lalaki
sa ugali mo, sa mga habits mo siguro, is nagging. Yeah. May pinagkaiba ang nagging sa may pakialam kasi ako sa'yo, di ba? Nagging kasi is nawawala na yung essence of life ng isang lalaki or ng babae. It applies to both genders, okay? Itong topic natin, it applies to both genders. Nawawala na yung essence of life. Hindi na niya na-enjoy yung personal life niya, personal time. Kumbaga tawagin nga nating me time. Kasi binabawalan mo na. Lahat ng gagawin niya kahit wala naman siyang ginawa, ninanag mo siya. Diba? And, yeah, dadating talaga sa punto na, ngayon, in love sa'yo yan. Sumusunod lahat yan sa'yo. Lahat ng mga, kunyari, mag-basketball lang, binabawalan mo na. Yung tipong ganun, di ba? Nawala na yung pag-gym, babawalan mo na. Kasi marami mga babae doon sa gym. Wag, ayoko nag-gym ka. Mga ganun. Nako. There will be a time someday. Darating talaga tayo sa turning point kung saan parang iikot yung sitwasyon na makaka-realize yung lalaki na yan. Hindi na tama, di ba? So, stop nagging. Kasi, as I said, magkaiba yung dalawa. Yung may pakialam ako sa'yo. Depends on the situation. Kung napakagaan lang naman, di ba, yung reason, babawalan mo siya, just let it be. As long as trusted naman siya at wala siyang gagawing masama. And alam mo yun. And before we move on to our next topic, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sina yung scammer na ex-boyfriend daw ni Gyuna. Hello sa hindi mo kasi minention yung pangalan Gyuna eh. Si Gyuna taga-Korea rin to. Yan, sa scammer daw na ex-BF niya. Kay Madonna Sanico ng Taiwan. Kay Emeline Dequila. Hello. Kay Rodaline Lipato. Hello po. Kay Malin Pelias. Hello. Kay Ellen Espino. Hello po. Kay May Maglunob. Hello. At kay Rajay Malen Tequila Fuen. Wow, that's a very, very classic name. Rajay Malen Tequila Fuen. Maraming salamat po sa walang tigil na panonood ng video ko at sa pagsuporta ng mga videos at mga ginagawa ko dito sa YouTube. And also, kung gusto nyo rin po mapasama sa ating shoutout section, ay i-comment nyo lang po down below kung ano yung mga gusto nyo ipabate. Mali nga ni Gyuna, hindi niya binati yung pangalan. Kung binati mo yung scammer na boyfriend, nako, nasama na yan sa video natin. As long as, di ba, may proof ka naman ng ginawa niya. So yeah, kung gusto nyo nga po masama sa ating shoutout section is, do not hesitate naman. I-type nyo lang, ilagay nyo lang. Kung compliments ba sa akin or i-compliment yung ibang tao or may babatiin lang talaga kayo in common. Just don't hesitate. Just keep writing down your comment at babatiin natin yan for our next week video. So, let's go back to our topic. Madaling magsasawa ang lalaki kapag ginagawa mo ito sa kanya. Mostly. Up next is palagi kang tuyuin. Yeah, naririnig ko palagi sa mga babae, especially on Facebook. Nagiging flex pa nga nila yung pagiging tuyuin nila. Which is bad sa isang relationship. Yung minsan lang is fine. Because babae nga kayo. You got carnival, may Ferris wheel of emotion kayo, mga babae. And we guys understand that one. Kasi may dumadating ang bisita sa inyo every month. Diba? We understand that one. But kung palagi kang tuyuin, nagagalit for no reason, yung kani-kanina lang, sarap ng usapan nyo, di ba? Nagkukwentuhan kayo. And just all of a sudden, naging tuyuin ka for no reason. Yes, too much soy sauce ka. Dato puti ka. Hindi ka dato puti. So, ang akin lang is, if you want a really healthy relationship, healthy is the term, yung gagamitin natin. Healthy, yung term, is kung kaya mo lang na makontrolin yung emotional circus na nangyayari sa ano mo, which is I know that is given to your system. Nasa system nyo na yung mga babae. But if you can only, di ba, control that one. Kasi on the state naman sa lagay naman kasi ng lalaki is kapag ganyan nga yung partner nilang palaging tinutoyo nang wala sa ano, di ba, he will beg. And then someday, as I said, makaka-realize yan, why am I begging? Ba't ako nagmamakaawa sa attention mo? Na wala naman tayong pinagawayan, wala naman akong ginawang kasalanan. But why? Di ba? Ganun, marirealize. And then it will come to worse. And that's for sure. So you have to prepare for the worst. So if you can control it, you can.
kayang-kaya mo yan. Kasi di ba, if you only want lang naman ng healthy relationship, yeah, being matampuhin sometimes is healthy. Napaka-cute nyo minsan. Ang cute nyo pag tatampo kayo. Ang cute nyo mga babae. Ako na nagsasabi. But, kung palagi, yun yung magiging problema. Kung palagi kang matampuhin na hindi ka nalang umiimik. Basta, biglaan kang hindi umiimik. Yung kanina, napakadaldal mo. Tapos maya-maya, hindi ka na mamamansin. Soy sauce, ate. Hindi ka dato puti. So, if you can control it, kontrolin ang toyo. And last but not the least na magsasawa ang lalaki sa mga kaugalian mo or habits mo na nakasanayan. If kapag ikaw yung tipo ng babae na, or ikaw yung tipo ng lalaki na goes both gender as I said, kulang sa lambing. Hindi marunong maglambing. Yan. You know, first things first, kaya nga pumasok ka sa isang relationship, it's a commitment. May kasabihan nga, it always take two to tango. Diba? It always take two to tango. So, hindi naman pwede na siya lang yung malambing, tapos ikaw hindi. Rerenahan ka. Gusto mong tratuhin kang reyna, or kung lalaki ka, gusto mong tratuhin kang hari, pero hindi mo naman sila tinatrato sa trato na gusto mong tratuhin ka. Diba? So, you have to do the same thing. Okay? Kailangan mong gawin sa kanya yung gusto mo rin gawin sa'yo in return. So, kung gusto mo ng lambing, di ba? Kailangan mo rin maging malambing. Hindi magiging consistent at magiging palagi yung paglalambing niya sa'yo kapag siya lang ang gumagawa niyan. Trust me on that one. Kasi as I said, tao lang kami. And also, sa babae, ganun din yan. May mga turning point din yung mga babae. May mga boiling point din sa buhay nila darating na ganyan. Kapag hindi sila nilalambing ng mga partner nila, syempre, di ba? Mga babae, mostly kasi gumagawa yan, but sometimes may mga lalaki rin na nagkakaganyan. So, kapag ikaw yung tipo na hindi malambing, ano lang naman yung paglalambing minsan, di ba? Kaya ka nga pumasok sa isang relationship to improve each other's life, di ba? Ma-inspire yung isa't isa kung may mga pangarap. Makahanap ng kakampi sa buhay. Yan, I think personally, yan yung meaning sa akin about ng relationship. Pag tinanong mo anong relationship, yan yung kahulugan ko. So, paglalambing is the really most important thing pagdating sa isang relasyon. At sana may natutunan na naman kayo ngayong araw sa ating video. At yes, kung nagustuhan mo nga itong ating video, ay do not forget to leave me a like. And also, pag hindi ka pa nga nakasubscribe, kasi napadaan ka dito channel ko, iwanan mo na ako na subscribe at marami kang mga lesson at mga knowledge na makukuha dito sa ating channel. And also, turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload natin videos. Every week, we are uploading 3 to 4 videos every week. At kung interested lang naman kayo, guys, kung interested naman kayo, meron akong sa personal life ko, kung interested kayo, meron akong Instagram account. Ayan, ang aking Instagram account para makita nyo yung aking personal life dito as an OFW sa South Korea. So yeah, once again, maraming salamat sa panonood at lagi yung tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Bye.